na ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. EDSA Rehabilitation Project sisimula na sa Christmas break. Implementasyon sa price surge sa pamasahe sa TNVS, ipinagpaliban ng LTFRB, programang AIX, dinagdagan ng pondo sa BICAM para sa taong 2026. Sa MBC TV correspondents, 803rd Brigade Philippine Army bukas sa pagtanggap sa mga NPA na nasugatan sa sunod-sunod na sagupaan ng NPA at militar sa Northern Samar. Sa MBC TV Sports, EJ Obiena, nasungkitang ika-4 na SEA Games Gold, nagtala ng bagong record, at Alex Ayala, pasok na sa finals ng tennis women's singles. At sa Showbiz Spotted, Who Killed El? Manila concert leg ni South Korean producer El Capitan, dinagsa ng K-pop fans. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. All systems go na muli ang naantalang rehabilitasyon ng EDSA sa December 24, bisperas ng Pasko. Ayon yan kay Public Works Secretary Vince Dizon. Mula rin sa inisyal na planong 2 taong pagkukumpuni, ibinaba na ito sa 8 buwan. Ang maapektadong kalsada, alamin sa live report ni Edniel Parosa. Inanunsyo ng pamahalaan ang maagang pag-arangkada ng itutuloy ng pagkukumpuni ng EDSA na una sanang tinarget isagawa sa 2026 sa pulong palitaan sa lungsod ng Pasig. Sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na sisimulan ito sa bisperas ng Pasko hanggang sa pagtatapos ng New Year holiday. So December 24, 11 p.m. to January 5, 4 a.m. 24/7 tayo magtatrabaho sa EDSA during the Christmas holiday and New Year holiday. Ayon kay Dizon, 24/7 ang gagawing unang bahagi ng rehab sa Christmas season habang gagawing 10 p.m. hanggang 5 a.m. ang pagpapatuloy ng first phase ng proyekto hanggang Mayo 31. Sakop nito ang bahagi ng EDSA mula kanto ng Ross Boulevard hanggang sa Orense sa Makati City, bago ang second phase sa natitirang bahagi ng EDSA na pag-aaralan pa kung agad sisimulan sa katapusan ng Mayo. Magugunitang ikinasang rehab nitong kalagitnaan ng taon, pero ipinaurong ito ni Pangulong Bongbong Marcos para pag-aralan. Kaiba sa naunang plano, hindi na 2 taon kundi 8 buwan na lamang ang inaasahang itatagal ng EDSA rehab. Hindi na rin umano magsasara ng lanes ang DPWH dahil magiging targeted na lamang ang asphalt overlay na gagamitan ng makabagong umanom teknolohiya. Ibinida ni Dizon na makatitipid dito ang gobyerno ng 11 billion pesos. Anang kalihim, ito na ang better way na utos ni PBBM at magiging minimal lamang ang disruption nito sa mga motorista. Sakali mang makaapekto sa commuters, tinayak naman ni Transportation Secretary Banoy Lopez na handa ang 260 units at 6 na pong standby bus ng EDSA Carousel, gayon din ang mga bagong Dalian trains na MRT3 na i-deploy na sa araw ng Pasko. Dahil din dito, hindi na nakikita ni Lopez na kailangan pa ang libreng toll gaya ng alok noon ng pamunuan ng Skyway. Para po na sabi nga natin, hindi na po natin kailangan po yung coding, yung libreng toll sa ating mga Skyway sapagkat gumagana yung mga papublikong sasakyan natin. Samantala, tiwala ang Metropolitan Manila Development Authority na makapaglalatag ito ng traffic management plan katuwang ang mga lokal na pamahalaan, lalo na simula ngayong holiday season. Again, based on our experience, ang December 24 hanggang January 5, wala halos sasakyan sa kalsada. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 8 araw bago ang Pasko, nagsagawa ng joint inspection ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa isang palengke sa Blumentritt sa Maynila. Dito nabisto ang ilang tindero na biglang nagbaba ng presyo matapos malamay na may nagaganap palang inspeksyon.
Narito si Boy Gonzales. Nagsagawa ng inspeksyon ng Department of Agriculture kasama ang Department of Trade and Industry sa Obrero Public Market sa Blumentritt, Santa Cruz, Maynila. Pinangunahan ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara ang Special Joint Price and Supply Monitoring. Sa kanilang pag-iikot, nasit at kinuwestiyon ni Guevara ang ilang vendor, partikular ang mga nagtitinda ng karne ng baboy, matapos mapansing may biglaang pagbabago sa presyo. Ayon kay Guevara, batay sa sinagawang monitoring, nasa 440 pesos kada kilo ang karne ng baboy, ngunit bigla itong bumaba sa 360 hanggang 380 pesos nang dumating ang inspeksyon ng ahensya. Dahil dito sinabi ni Guevara na hihingi siya ng tulong sa kapulisan upang mas maigpit na mabantayan ang mga pamilihan. Hihingin din nila ang kooperasyon ng market administrator para sa regular na pag-update ng presyo ng mga bilihin. Aminado naman ang may-ari ng tindahan ng karne ng baboy na nagkamali sila sa paglalagay ng price list. Ipinaliwanag din ito na karaniwang tumataas ang presyo ng karne tuwing holiday season. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ipinagpaliban muna ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang implementasyon ng surge pricing cap sa pamasahe ng mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Ito ang naging desisyon ng ahensya matapos na aprubahan ng hingil na Transport Network Companies o TNCs na bigyan muna sila ng sapat na oras para makapaghanda. Kabilang na dito ang pagsasaayos ng kanilang sistema at pagpapaliwanag sa mga driver at stakeholder hinggil sa bagong patakaran na singil. Una rito, naglabas ang LTFRB ng Memorandum Circular No. 2025-056 na nagtatakda ng pagbaba sa surge pricing ng TNVS sa 100% na mula sa naunang 200%. Nilinaw naman ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II na ang pagpapalibang ito ay hindi pagbawi sa desisyon ng ahensya at paghahanda pa rin ang mga TNC sa implementasyon pagdating ng January 4. Samantala, naghain ng 1 bilyong pisong civil class suit ang grupong United People Against Corruption sa Quezon City Regional Trial Court laban kina QC 5th District Representative PN Vargas, dating Congressman Zaldico, dating House Speaker Martin Romualdez at marami pang iba. Reklamo ng grupo na lulubog sa baha ang Novaliches hindi lang dahil sa ghost flood control projects, kundi dahil na rin sa kapabayaan mismo ng kanilang mga kongresista. Ang mga detalye ihahatid ni Val Gonzales. Isang grupo ng mamamayan na tinatawag na United Peoples Against Corruption o UPAC ang nagsampa ng civil class suit na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso laban kay Quezon City 5th District Congressman PM Vargas. Ang kasong ito ay may kaugnayan sa mga manumalyang ghost flood control projects sa ika-5 distrito ng Quezon City, partikular na sa Novaliches. Kabilang din sa kaso si dating Ako Bicol Party List Congressman Zaldico at dating Speaker Martin Romualdez, mga opisyal ng Quezon City DPWH Engineering District at iba pa. Ayon sa UPAC, bagamat gumastos na ng multi-million peso fund para sa mga proyekto, pero patuloy na nararanasan ng mga residente sa Novaliches ang matinding pagbaha na nagdudulot ng pinsala sa kanilang mga bahay, ari-arian at kabuhayan. Ang sinampahan namin ng kaso ngayon ay si PM Vargas sa District 5. Mayroon kaming patunay na nakinabang si PM Vargas sa mga projects na ipinapatupad sa kanyang distrito. Sabi ng kanilang legal counsel na si Attorney Ariel Inton, kompleto sila ng mga dokumento at sistimonya mula sa mga residente na direktang naapektuhan ng hindi natupad na mga proyekto. Aniya, ang pagbaha sa Novaliches ay hindi lamang isang natural na kalamidad kundi resulta ng sistematikong kapabayaan at maling paggamit ng pondo na isinagawa at isinulong mismo ni Congressman Vargas. Ang kasong isinampa ay paglabag sa Article 19 ng Civil Code of the Philippines na nagsasaad na ang mga nanunungkulan sa gobyerno ay dapat kumilos ng may katapatan o honesty, isang bagay na nilabag umano ni na Vargas, Co at Romualdez. Pero ang pinakamatibay na ebidensya ay yung tao mismo. Yung tao na nakaranas ng pinsala, nakaranas ng damage dahil dito sa
dahil dito sa mga palpak na flood control. Sabi ni Attorney Inton, ang civil case ay kasabay ng kasong kriminal na ang nagsampa ay mismong gobyerno. Paliwanag ni Attorney Inton, bahagi ito ng paghahabol ng hustisya ng ordinaryong mamayan na nasiraan ng bahay, sasakyan at iba pang ari-arian maging buhay dahil sa mga manomalya at mga ghost at dispalinghadong mga proyekto. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong Chief Presidential Legal Counsel si Attorney Annalisa Logan. Pinalitan niya ang manamayapa at dating legal counsel ni PBBM at dating Senate President na si Juan Ponce Enrile. Bago nilagay sa pwesto, nagsilbi muna si Attorney Logan bilang Executive Secretary for Legal Affairs sa tanggapan ng Pangulo. Bukod rito, mayroon din siyang mahabang karanasan sa civil at criminal litigation, Family Labor at Human Settlements Adjudication Commission cases sa pagkaabogasya. Samantala, inanunsyo rin ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang mga bagong opisyal sa Office of the President. Sila ay sina Attorney Maria Choseco bilang Senior Deputy Executive Secretary, Attorney Daniel Reza Kulangin, Deputy Executive Secretary for General Administration. Kasama niya rin bilang Executive Secretary sina Attorney Joseph Ovenza para naman sa Financial Affairs at Attorney Jesse Andres na mula pa sa DOJ para naman sa Legal Affairs. Nagtalaga rin ng Undersecretary for Economic Affairs sa katauhan ni Attorney Erwin Santa Ana at Assistant Secretary na si Attorney Alemar Mosquito. Inumpisahan na ng Bureau of Customs ang proseso para sa pamamahagi ng mga abandonadong balikbayan box sa mga nagmamay-ari nito. Kasunod ito ng kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na ipa-deliver na ang balikbayan boxes na inabot na ng isang taon sa mga puerto ngayong Kapaskuhan. Ayon kay Attorney Jet Maronilia, Assistant Commissioner ng BOC, aabot sa 130 container vans na may lamang padala ang naabandona na dahil sa hindi pagbabayad ng mga forwarding companies sa customs. Dahil dito, minabuti na lamang ng pamahalaan na hanapan ito ng bayad upang wala na silang problemahin. Po talaga ng pondo yung ating Pangulo. At yun nga ho, just last week, actually no weekend lang ho, nakakuha kami ng confirmation na nakahanap na yung Pangulo natin ng saan kukunin yung pagpapondo para bayaran to mga to. And therefore, kaya ho siya naglatag na rin ng order sa amin na wala na kayong issue, wala na kayong problema. Ang kondisyon naman niya sa amin, gusto ko bago magpasko man lang. Sa palagay anya ni Maronili ay kakayanin naman ng customs na ma-deliver ang mga ito bago ang Kapaskuhan. Kabilang anya sa problemang kinaharap nila rito ay ang kawalan ng master list ng ilang container kaya inisa-isa pa nila itong inspeksyonin para makuha ang contact information ng mga padadalhan ng balikbayan boxes. Samantala, muling pinatunayan ni EJ Obiena ang kanyang paghahari sa Southeast Asian Games matapos sungkitin ang gintong medalya sa pole vault ng 2025 SEA Games sa Bangkok, kasabay ng pagtatala ng bagong SEA Games record. Samantala, isang panalo na lamang ang kailangan ni Alex Ayala upang makamit ang kanyang kauna-unahang SEA Games gold matapos umusad sa finals ng women's single tennis. Para sa SEA Games update, magbabalita si Matchpoint Millie Borja. Nakamit ni EJ Obiena ang kanyang ika-4 na gintong medalya sa Southeast Asian Games matapos manguna sa pole vault event ng 2025 SEA Games noong Martes sa Bangkok, Thailand. Nagtala ang two-time Olympian ng 5.70 meters sa kanyang unang attempt na siyang naging bagong SEA Games record. Nahigitan nito ang nauna niyang markang 5.65 meters noong 2023 SEA Games sa Cambodia. Naungusan ni Obiena ang pambato ng Thailand na si Patsapong Amsang-ang na nakapantay ng 5.70 meters sa kanyang ikatlong attempt. Nabigo ang dalawa sa 5.75 meters kaya't napunta kay Obiena ang gintong medalya sa pamamagitan ng countback. Kumpleto naman ang podium para sa Pilipinas matapos makuha ni Elijah Cole ang bronze medal sa paglundag ng 5.20 meters. Samantala sa ibang sport, isang panalo na lang kinakailangan ni Alex Ayala upang makamit ang kanyang kauna-unahang SEA Games gold medal matapos talunin ang home bet na si Tasa Naklo sa women's singles semifinals. Dominante si Ayala sa unang set at nakalusot sa mahigpit na ikalawang set sa kabila ng malakas na suporta ng home ground para kay Naklo. Haharapin niya sa finals ang isa pang Thai player na si Manan Chaya Sawangkeo na tinalo si Indonesia's Janice Tien na napiling mag-retire dahil sa hirap sa paghinga.
Gaganapin ang laban para sa gintong medalya sa Webes. Tatangkain ni Yala na makuha ang kanyang unang SEA Games gold matapos mag-uwi ng 3 bronze medal noong 2022 SEA Games sa Vietnam. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. AIX program ng DSWD sa 2026, dinagdagan ng pondo sa BICAM. Sa MBC TV Global, malagim na pag-atake sa Bondi Beach. May impluwensya nga ba ng teroristang grupo na ISIS? At sa Showbiz Spotted, manilalag ng first ever world tour ni South Korean master producer El Capitan. Dinagsa ng fans. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Pagbabalik ng ating balitaan mula sa initial na 27 billion pesos, itinaas ng Bicameral Conference Committee sa 63.89 billion pesos ang panukalang pondo na ilalaan para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX ng DSWD para sa 2026. Paliwanag ni BICAM Senate Contingent Head na si Senator Win Gatchalian, mainam ito para mas maraming Pilipino ang matulungan at maiwasan din ang paghugot ng pondo mula sa unprogrammed funds. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Mas dadami pa ang ating mga kababayan na matutulungan ng Department of Social, Welfare and Development o DSWD matapos dagdagan ang kanilang budget para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX para sa 2026. Sa nagaganap na Bicameral Conference Committee o BICAM para sa 2026 budget, lumobo sa 63.89 billion pesos ang budget para sa AIX. Nadagdagan ng 43 billion pesos ang orihinal na rekomendasyon ng Malacanang sa National Expenditure Program o NEP na 27 billion pesos. Inihayag ni Nueva Ecija Congresswoman Mika Swansing na siyang head ng House Contingent sa BICAM, galing kay Secretary Rex Gatchalian ng DSWD ang kailangan na dagdag pondo sa AIX. Sa katunayan ay humirit ang kalihim ng 70 billion pesos na pondo para sa AIX dahil sa target na 7 milyong mga beneficiaries. Pabor dito ang head ng Senate Contingent sa BICAM na si Senador Sherwin Gatchalian na kapatid ni Secretary Rex dahil sa dami ng kailangan tulungan ng pamahalaan sa pagitan ng AIX. Kasama na dito ang 4 na milyong naging biktima ng lindol at mga bagyong Ramil, Tino at Owan. Paliwanag ng Senador, makatwiran lamang na dagdagan ang pondo ng DSWD para sa AIX dahil sa tuwing huling bahagi ng taon ay nanghihingi sila ng karagdagang pondo na kinukuha mula sa unprogrammed funds. Samantalang sa budget ng Office of the Vice President ay nanaig ang bersyon ng Senado na 889 million pesos kaysa sa bersyon ng Kamara de Representantes na 733 million pesos lamang. Ibinalik lamang sa budget na inilaan sa NEP ng Malacanang. We go to the Office of the Vice President. Nabanggit. Nabanggit mo na? Okay. The Senate proposed the NEP level of 889 million pesos. Move to approve. Second motion. Duly seconded. The budget of the Office of the Vice President is hereby approved. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, hindi raw uurungan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang tila banta ng aktres na si Pokwang. Nasampahan ng kongresista ng kasong cyber libel at cyberbullying. Ito'y matapos alamahan ng komedyante ang umano'y pamamahiya ni Ridon sa kanilang pamilya. Nang i-post nito ang litrato kasama ang kanyang kapatid, na sangkot ngayon sa isang viral road rage incident. Tinutukan niya ni Milky Rigonan.
Di man pinangalanan, alam ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na siya ang binabatikos ng komedyanteng si Pokwang. Sa mapatutsada ni Pokwang, sinabi nito sa kanyang Sokmed post na isang lawmaker ang sumasakay lang sa insidente ng road rage sa halip na pagtuon ng pansin ang mas mabibigat na problema ng bansa. Ayon kay Ridon, bilang miyembro ng House Committee on Transportation, hindi lamang niya tungkulin kundi responsibilidad na papanagutin sa batas ang mga barumbado sa kalsada. Sabi ni Ridon, hindi si Pokwang kundi ang kapatid nito na si Carlos Subong ang dapat humingi ng patawad sa grave threats, physical injuries at engage in acts of child abuse laban kay Crispin Villamor at anak nito sa kasagsagan ng road rage incident sa Antipolo. Sa viral video, pinagmumura at sinapakpa sa ulo ni Subong si Villamor habang umiiyak sa takot ang batang anak. Tinatanggap ni Ridon ang banta sa kanya ni Pokwang na sasampahan ng cyber libel at cyberbullying dahil inlabas daw ng kongresista sa kanyang mga posts ang litrato ng kanyang pamilya. Gate ni Ridon, ang viral video at larawan ni Subong ay kalat na sa SOCMED at bilang mambabatas, sinabi ni Ridon, kailangan malaman ng publiko ang identity ng mga abusado sa kalsada at nananakit sa ordinaryong mamamayan. Ipatatawag ngayon si LTO si Subong at ayon kay Congressman Ridon, magtutungo doon ang kanyang team para tiyakin na mabibigyan din ito ng due process matapos permanente ng kanselahin ang kanyang driver's license. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, hindi naman lubhang maaapektuhan ang ekonomiya ng bansa kung magpapatupad ng reenacted budget ng 1 hanggang 2 buwan. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan sa DZRH, sinabi ni Senator Ping Lacson na ang delikado at masama sa ekonomiya ay kung aabot ang reenacted budget ng 1 quarter. Para kay Lacson, maintindihan naman ng mga Pilipino kung sakaling ang kaparehong halaga ng national budget noong nakaraang taon ang pansamantalang ipapatupad sa 2026. Dahil kita at transparent na ang proseso ng gobyerno sa pagtalakay nito upang hindi na maulit ang korupsyon at katiwalian noong mga nakaraang taon, lalo na sa mga infrastructure projects. Yung mga proyektong nakapaloob dun sa especially mga INCA. No? At meron namang pondo nakalaan galing sa 2025. Dahil nga lang, ang masama kung whole year o kaya one semester, masama yun kasi lump sum lahat yung 2025 na budget kung magkano yung total. Kasi wala mga items, wala pa yung 2026. Kaya kung 1 buwan lang, 2 buwan, I don't think makaka-epekto ng adversely sa ekonomiya natin kung ganun lang ang pag-uusapan. Para naman sa ating ulat panahon, 4 na weather systems ang kasalukuyang nakakaapekto sa bansa na magdadala ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Muling umiiral ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na magdadala ng pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Sorsogon, Sultan Kudarat, Sarangani, Basilan at Tawi-Tawi. Habang shearline pa rin ang nagdudulot ng mga kalat-kalat na ulan sa silangang bahagi ng Luzon, partikular na sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora at Quezon. Habang sa natitirang bahagi ng Cordillera Region, Cagayan Valley at Central Luzon, kabilang narito sa Metro Manila ay may tsansa rin ng mga pag-ulan dulot ng hanging amihan. Mainit na hangin ng easterlies ang siyang magpapaulan naman sa Bicol Region, Caraga, Northern Samar, Eastern Samar at Southern Leyte. Iba yung pag-iingat lalo na kung magtutuloy-tuloy ang mga ulan na maaaring magdulot ng mga baha at pagguho ng lupa lalo na sa mga mabababang lugar. Sa panahon ngayon, patuloy ang pagdami ng mga tao sa buong mundo. Sa tala, may estimated na halos 400,000 ang pinapanganak kada araw. At dito naman sa Pilipinas, mayroong halos 4,000 kada araw. Pero curious ka ba kung saang bansa ang may pinakamaraming tao sa buong mundo? Alamin na this, ano nga ba ang bansang may pinakamaraming populasyon? Taong 2023 naungusan ng bansang India ang China sa may pinakamaraming populasyon sa buong mundo. Sa tala mula sa Worldometer, mayroong estimated na higit 1.46 billion na tao ang mayroon sa India. Mas mataas ito sa China na mayroon ngayong nasa 1.42 billion estimated population at nasa top 2 ngayon sa buong mundo.
Ang populasyon ng India ay katumbas na ng 17.78% sa kabuuang bilang ng mga tao sa Earth at ang Mumbai City dito ang pinaka-crowded. Samantala ang Pilipinas ay nasa top number 14 with over 116 million of estimated population. At sa ngayon, Quezon City naman ang kinikilala sa pinakamaraming Pinoy na may higit sa 2 milyon. At alam nyo ba, ang bansa naman na may pinakakaunting tao na naninirahan ay ang Holy See na mayroon lamang na 500 katao. Ito ang itinuturing na smallest independent state sa buong mundo na matatagpuan sa loob ng Rome, Italy at Vatican City at ang central government din ng Roman Catholic Church. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Sa nagpapatuloy na investigasyon ukol sa malagim na Bondi Beach terrorism attack sa Australia kamakailan, kinumpirma ni Australian Prime Minister Anthony Albanese na may impluwensya umano ang naturong pag-atake ng mga ISIS. Yan at iba pang mga rumarapidong balita. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Australia, kinumpirma ni Australian Prime Minister Anthony Albanese na nangyaring anti-Semitic terror attack kamakailan sa Bondi Beach ay may impluwensya umano mula sa Islamic State of Iraq and Syria o tinatawag na ISIS. Ito'y mula rin sa kumpirmasyon ng Indian government ng ama na suspect ay nagmula rin sa bansang iyon, partikular na sa syudad ng Hyderabad kung saan nakakuha pa raw ito ng college degree. Matatandang nasawi ang aabot sa 15 katao kabilang na isang 10-year-old na babae, gayon din ng isang matanda na napaulat na isa ring Holocaust survivor. Samantala, balita naman mula sa Amerika, kinasuhan na ng prosekutor ng Los Angeles si Nick Reiner ang alleged suspect sa pagpatay sa kanyang mga magulang na sina Rob Reiner na isang batikang direktor at ang kanyang asawa na si Michelle Reiner. Ayon kay District Attorney Nathan Hochman, nahaharap si Nick sa 2 counts ng first-degree murder at maaaring maparusahan ng habang buhay na pagkakakulong ng walang parol o di naman kay parusang bitay. Magugulat ang natagpuan ng mga bangkay na mag-asawa sa kanilang bahay sa Brentwood, tadtad ng saksak at nasawi mula sa mga natamo nilang sugat. Sa iba pang balita, kasunod naman ang preparasyon para sa darating na 2026 Winter Olympics sa Italy, natagpuan naman ng mga eksperto ang mga dinosaur track na may haba na mahigit 100 yarda. Ayon kay Attilio Fontana, head ng Lombardy region sa Northern Italy, may tuturing umano ang mga nadiscovering fossil bilang isa sa mga pinakamalaking koleksyon sa buong Europa. Tinatayang may tagal na mga fossil na mahigit 200 million years old kung saan unang nadiskubre sa Stelvio National Park na isa rin sa mga mag-host ng mga palaro sa nasabing Olympic Games. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The captain has finally arrived. From behind the scenes, master producer Yang Ji-yong, more popularly known as El Capitan, has taken center stage for his first ever world tour, Who Killed El? Dumagundong ang SM Sky Dome sa hiyawan ng iba't ibang K-pop fanbase na nagsama-sama para sa isang party to remember. Kasama ang pangalan sa likod ng ilan sa chart-topping K-pop hits. Mapa-army man o fans ng global boy group na BTS o FOHA, fanbase ng rising group na AHOF, magkaibang henerasyon man ng K-pop, dinagsang hindi matatawarang musical flair ni El Capitan bilang isang artist turned producer. Grabe, sobrang saya. Tapos, hindi ako makapaniwala na nakita ko siya up close. Tapos, ang daming nakanta na from BTS, IU, iba-ibang kanta. Sobrang nakakabilib siya as an artist. Grabe, super starstruck ako. At saka sobrang into fans siya. Ang dami naming interactions with El Capitan. Sobrang sulit na sulit tong concert na to. Thank you so much kasi napili mo yung Philippines na makasama sa tour mo, and I hope makabalik ka at hindi kami magsasawang mahalin at babalik kami sa tour mo. Team Vendors! Yes, Team Vendors! Sa loob ng halos 2 oras, dire-diretsyong nag-perform ang Kapitan, tampok ang iba't ibang kanta na co-produce niya kasamang ibang K-pop stars, gaya ng That pandemic hit ni Psy.
Ang DJ producer hindi pinalampas ang pagkakataon para awitin ang kanilang epic collaboration ng kanyang kaibigan na si Suga na Dear My Friend. Ilan sa mga kantang pinasikat ni El Capitan ang Deshita ni BTS Suga. At ang record-breaking hit ni IU na 8. Bago maging producer, unang nakilala si Jang Yee-jong bilang miyembro at bokalista ng K-pop group na History bago ito madisband noong 2017. Saranghae, Kapitan! Fighting! Para sa MBC TV Network News, ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik. Lista ng mga ipinagbabawal na paputok sa bagong taon, inilabas na ng Philippine National Police. At sa experts' opinion, paggamit ng AI sa early cancer detection at diagnosis. Itinampok sa ESMO Asia Congress 2025 sa Singapore. Yan at marami pang iba rito lang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pumalag ang Malacanang sa bansag sa Pilipinas bilang isang terrorism hotspot. Ang mga detalye sa balitang yan ihahatid live ni Leth Narciso. Miss Leth? Sa pagpapawag sa Pilipinas, yung ISIS training hotspot o terrorism hotspot The President strongly rejects the sweeping statement and the misleading characterization of the Philippines as the ISIS training hotspot. Babalikan natin maya-maya si Miss Leth Narciso. Samantala, kulang-kulang isang buwan bago ang salubong 2026, inilabas na ng pambansang pulisya ang listahan ng mga ipinagbabawal na paputok at pyrotechnic devices. Kabilang dito ang mga sikat pero mapaminsalang Watusi, Piccolo, Plapla, gayon din ang 5-star Super Lolo Cinturon ni Judas, Boga at maging ang mga Goodbye series. Pasok din sa listahan ng mga overweight, imported at walang label na mga paputok. Makikita sa inyong TV screens ang iba pang mga pailaw na dati na ring ipinagbawal ng Firearms and Explosive Office. Paalala ni FEO Chief Police Colonel Rex Buyucan, sundin ang mga alituntunin para sa ligtas at masayang pagsalubong sa bagong taon. Kasabay nito, hinimok din ng Health Department ang publiko na makiisa na lamang sa mga community-based fireworks display para iwas aksidente. Sa tala ng DOH noong 2024 hanggang bungad ng 2025, pumalo sa higit 800 ang firework-related injuries, kung saan kalahati nito ay naiulat sa Metro Manila. Samantala, inanunsyo naman ng 803rd Brigade ng Philippine Army na bukas nilang tanggapin ang mga rebelde ng New People's Army na nasugatan mula sa sunod-sunod na sagupaan ng NPA at militar sa Northern Samar. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Matapos maitala ang sunod-sunod na sagupaan ng militar at New People's Army dito sa lalawigan ng Northern Samar, nagpahayag ngayon si Brigadier General Carmelito Pangatungan, Commander ng 8th Infantry Pacemaker Brigade, na bukas ang kanilang himpilan sa pagtanggap sa mga rebelde na sugatan na nais matulungan sa pagpapagamot.
Una nang naipagamot ng militar ang isang New People's Army na nasugatan sa naganap na sagupaan nang ito mismong humingi ng tulong. Kaugnay nito ay patuloy ang panawagan ng opisyal sa kasapi ng INPE na tuloy ng talikuran ang armadong pakikibaka na wala manong maidudulot na kabutihan. Hinikayat nito na yakapin ang isang mapayapa at produktibong pamumuhay sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa pamalaan kung saan maraming programang naghihintay at makasamang pamilya ngayong nalalapit ang Kapaskuhan at Bagong Taon. Patuloy na maninindigan ang mga kasundaluhan katuwang mga lokal na pamalaan ayon sa kanila sa pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan at pagbibigay proteksyon sa mamamayan laban sa bantaan itong mga teroristang grupo upang makamit na ang pagbabago sa buong lalawigan ng Northern Samar. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang top 4 most wanted person sa Ilocos Region matapos itong maaresto sa ginawang manhunt operation ng PNP. Batay sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Tristan Oliver Nara na nakarating sa tanggapan ni La Union Provincial Director Colonel Redentor Olzano, alas 12:10 ng hapon na sa kote ang suspek sa barangay Catbagin, City of San Fernando ng tropa ng San Fernando City Police, katuwang ang La Union Police Intelligence and Detection Management Unit, La Union Provincial Intelligence Unit at Regional Intelligence Division 1 at ang pagkadakip sa suspect na isang 29 anyos na binata na residente ng nasabing lugar ay sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court San Fernando City, La Union sa kasong 3 counts of statutory rape with no bail bond recommended. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH32, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magkasunod na self-accident ang natala kaninang madaling araw sa pangunahing lansangan sa lalawigan ng Bataan. Unang natala ang isang Mitsubishi Montero ang tumagilid sa kaba ng Roman Highway sa barangay Doña Urani, Bataan. Batay sa sinagawang investigasyon bago ang insidente ay bumibiyahe ang Mitsubishi Montero 1230 kanina madaling araw sa kaba ng Roman Highway patungong sa Malbataan na minamaneho ito ng 52 anyos na lalaki na residente ng Barangay Diwa, Pilar, Bataan. Pagdating sa lugar ng insidente, nawalan ito ng kontrol sa manibela ang driver dahilan upang mabangga ang gitnang harang ng karsada na tinatayuan ng mga street light na nagresulta sa pagtagilid ng naturang sasakyan. Sumunod na aksidente, 12:35 na madaling araw sa nabanggit ding lugar. Isang kiwi na motorsiklo kulay itim na minamaneho ng isang 62 taong gulang na lalaki na residente ng Barangay Puerto Ribas, Balanga City, Bataan na walang lisensya sa pagmamaneho ang napaulat sa self-accident. Batay sa sinagawang investigasyon, bago maganap ang insidente ay binabagtas nitong motorsiklo ang Roman Highway patungong Samal, Bataan. Pagdating sa lugar ng insidente, hindi napansin ng driver ang mga debris na naiwan mula sa naunang naganap na aksidente na naging sanhi ng pagbangga at pagkadisgrasya ng motorsiklo. Dahil dito nagtamo ng mga pinsala ang driver at agad na dinala sa pinakamalapit na ospital para sa agarang lunas habang ang mga sasakyan ng mga ito ay nagtabo din ng pinsala. Para sa MBC TV Network News, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan naman natin ang pahayag ng palasyo sa bansag sa Pilipinas bilang isang terrorism hotspot. Nagbabalik live si Leth Narciso. Miss Leth? Pumalma ang pagtawag sa Pilipinas bilang ISIS training hotspot at terrorism hotspot ng ilang foreign media. Kasunod ito ng bomber shooting incident sa Australia kung saan ang mag-amang suspect ay sinasabing bumiyahe sa Pilipinas bago ang insidente. Sa press briefing, sinabing Palace Press Officer Claire Castro na mahigpit na kinukontra ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ganitong paglalarawan sa bansa na anyay misleading. Umatid na rin ang pamahalaan sa foreign media na maging responsable sa pamamahayag dahil ang mga irresponsableng pananalita ay naka-apekto sa integridad at imahe ng Pilipinas. Narito si Yusek Castro. The President strongly rejects the sweeping statement and the misleading characterization of the Philippines as the ISIS training hotspot. Kinundo na rin ng National Security Council ang naturang bansag sa Pilipinas dahil wala pa namang validated report na ang mga individual na sangkot sa insidente ay tumanggap ng anumang uri ng terrorist training sa bansa. Ayon sa
koordinasyon ng mga otoridad sa kanilang international counterparts para verifikahin ang lahat ng impormasyong may kaugnayan sa kaso. Gayunman hanggang sa ngayon ay wala pa anilang kumpirmasyon o ebidensyang naipakikita na magpapatunay na ginamit ang Pilipinas bilang lugar ng pagsasanay ng mga terorista. Binigyang din ng ahensya na mula nang matapos ang Marawi siege noong 2017, malaki na ang ibinagsak ng kakayahan ng mga ISIS affiliated groups sa bansa. Para sa NBC TV Network News, ito si Let Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Leth Narciso. Samantala, muling nagsama-sama ang top leaders, oncology expert at healthcare professionals sa ika-50th year ng European Society for Medical Oncology o ESMO Asia Congress 2025 na ginanap sa Singapore. Dito, isa sa tinalakay ay ang malaking impact ng paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa pagpapahusay ng cancer care and treatment sa buong Asia, lalo na sa Pilipinas. Mula mismo sa Singapore, eksklusibo yang tinutukan ni Rovic Manuel. Mahigit sa 4,000 individual mula sa leading experts, oncology professionals, researchers at healthcare providers mula sa higit 70 iba't ibang bansa ang nagsama-sama sa muling pagbubukas ng European Society for Medical Oncology o ESMO Asia Congress 2025 na ginanap sa Singapore. Iba't ibang mga bagong pamamaraan, gamot, ideya at teknolohiya ang binahagi ng mga eksperto sa layuning mapaghusay ang cancer care sa Asia-Pacific region. Isa sa mga dumalo sa naturang Congress ay ang AstraZeneca. Ibinahagi nito kung paanong kayang baguhin ng Artificial Intelligence o AI ang larangan ng cancer care sa Asia, lalo na sa Pilipinas. Sa eksklusibo nating panayam kay Sylvia Varela, ang Area Vice President for Asia ng AstraZeneca, binigyan din ito ang kahalagahan ng AI sa screening at early detection, lalo na sa lung cancer. At dahil isa ring hamon sa bansa ay ang patuloy na pagdami ng nasasawi dahil sa cancer na ito at sa limitadong access sa low-dose CT scan, malaking hakbang aniya ang pagpasok ng Cure AI technology dito sa Pilipinas. So in Philippines, when we combine this artificial intelligence with chest x-rays, we are trying to broaden the base of the patients that we're able to get screening, advancing our objective of moving stage shifting and identifying patients to earlier stages, but also helping the healthcare system in terms of managing the cost because chest x-rays with this AI solution is manageable cost versus sending all patients to low-dose CT scans. Ipinakita ng kumpanya ang paggamit ng Cure AI technology sa bansa kung saan 11 private hospitals na ang activated nito at higit 600,000 scans na ang naitala ngayong taon. As of today, we've conducted around 600,000 scans since Jan this year, right? And we've identified around 30,000 already nodules, right? I think the future for Philippines is, of course, to have the screening, nationwide screening for the whole population, or at least to start with the risk groups, or piloting it in the risk group population, so risk territories. Sa pamamagitan ng Cure AI, kaya nitong mapadali ang diagnostics ng mga doktor sa medical images tulad ng x-rays, CT scans at ultrasound kung ito ba ay may na-detect na issue tulad ng tuberculosis, stroke at lalo na ang lung cancer. Dagdag pa ni Varela, mas mahalaga umano ang early detection upang mabawasan ang mga nasasawi dahil karamihan ay late stage na pagtutuunan ng pansin. So that earlier diagnosis and screening is probably one of the most potential challenges, but also opportunities that we have in the area. Layunin ng AstraZeneca na mas paghusayin ang larangan ng oncology at alisin ang cancer bilang nangungunang dahilan ng pagkasawi sa buong mundo. For the companies like AstraZeneca who are really seeking to accelerate improvements in outcomes on the ground in Asia, we know that the biology of the disease can be different. We know that the patterns of practice can be different. We know that some of the treatments that are selected for these patients are different. So we really need to harness the understanding, the experience, the wisdom, and the skill of the researchers here in Asia. So for us, it's really critical to be exchanging ideas, looking at the outcomes in these Asian populations, and thinking about the next wave of what we can do to even improve things further. We are deeply committed within the Asian countries and in Philippines because of the large population base that we have. Ang
AstraZeneca ang isa sa nangungunang science-led pharmaceutical company na nag-ooperate sa Pilipinas na nakatuon sa pagtuklas at pagdevelop ng mga gamot, partikular na sa oncology, cardiovascular, renal and metabolism at respiratory and immunology areas. Samantala, ang ESMO Asia Congress naman ay taunang binubuksan upang maging tulay ng mga bagong kaalaman ng mga eksperto na huhubog sa kinabukasan sa larangan ng oncology at cancer care. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong Miyerkules. Pero bago tayo magpaalam, mayroon na lamang tayong 8 araw o 8 days bago magpasko. Sa ngalan nila Yuel Reyes at Karen Oyong, ito po si Rose Babiera. Makita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.